So mga sangkay, ito pala yung reason kung bakit naglalayasan, nag-aalisan na po yung mga tao sa Canada. At ito mga sangkay, ipapakita ko po sa inyo. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Saan ka mang lugar o saan ka mang lupalop. But anyway, before tayo magsimula, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, mga sangkay, dahil 1.18 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Parang kailan lang, mga sangkay, kaka 1 million lamang po natin. At ngayon, nasa 1.18 million, ibig sabihin, nadagdagan po na tayo, mga sangkay, ng 180 million subscribers. Okay, so subscribe right now and click the bell and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, panoorin mo natin itong isa pong vlog. Ayon po dito, sobrang mahal ng renta ng apartment sa Toronto. Doon po ito sa Canada mga sangkay, kasi nababalitaan po natin, di ba, na marami daw po ang nag-aalisa na sa Canada. At tingnan po natin ang vlog na ito kung ano nga ba ang pinaka-reason. Ito kapwa natin mga kababayan, mga sangkay, na nagsalita. Guys, Thursday ngayon, halos alas 7 ng umaga. Maaga kaming gumising ngayon kasi aalis kami. Pupunta kami sa bahay ng parents ko. Doon muna kami kasi may showing na magaganap dito sa condo namin. Bali, yung showing, ipapakita na ng landlord namin tong unit para sa mga potential na susunod na magre-renta. Aalis na kami dito guys kasi nang una kaming lumipat dito 1 year ago, di ba? Magwa 1 year. Yung rent namin 2,050, brand new siya na condo dito mismo sa downtown. Sa labas lang ng Eatons. Tapos ngayong magwa 1 year na kami, after 1 year, nag-propose yung landlord namin na taasan yung renta. Nako. Gagawin niyang from 2,050 to 2,350. So parang 15% increase 'yon. So ang laking ang laking increase. Usually kasi dito yung yung increase ng renta is kung rent controlled yung apartment mo, meaning 2018, before 2018 siya nagawa, maximum na increase ng rent is 2.5% annually, yearly. So yung 15% parang hindi na, sobrang unreasonable na yun . Parang sobrang taas. Sobrang hindi na worth it na mag-stay ka pa dito, no? Hindi siya reasonable . So sabi ng landlord namin kaya daw ganon kasi tumaas yung yung interest dito ng mortgage. Okay. So ito po yung isa sa problema ngayon sa Canada, mga sangkay. Yung kasi nababalitaan po natin international media. At ngayon, inaalam po natin sa mga kapwa nating kababayan dyan, ano nga ba talaga ang totoong nangyayari? Bakit dami pong nag-aalisan sa Canada? Lumilipat po sila, yung iba pupuntang Amerika. At karamihan din po umuwi na po ng Pilipinas. At kung mayroong opportunity sa ibang mga bansa, doon po sila. Like for example, doon po sa some part of Europe or Middle East, mga sangkay na maganda naman talaga ang buhay. Ngayon, isa sa problema, isa sa cause ng damage dyan sa Canada, bakit maalis sa mga tao ay dahil po sa mahal na po yung renta ng mga kabahayan dyan, mga apartment, condo, mga sangkay, na hindi na po nila kinakaya. Isa po yan sa marami kong beses na narinig. Okay, kaya nga po, marami po, mga kababayan natin, mga sangkay, nagiging homeless, nagbabasura na lamang po dahil nga kailangan kumita. At yung iba po talaga, mas pinipili na lamang po na matulog sa labas ng kanilang tahanan or let's say, doon po sa mga kakalsadahan na lamang po sila nainirahan. At ito po, mga sangkay, isa sa patunay. So parang nadobling mortgage interest dito, halos 5% na yata. Marami din daw siyang babayaran. Marami rin daw siyang babayaran, pati yung maintenance tumaas. Ayun. So ako, parang hindi na worth it na
magbabayad ka 2,350 a month, di ba? So, parang mortgage mo na yon. So, ang laking bagay nun. Halos, mga nasa $4,000 every year. In 1 year na increase. Sobrang laki nun. Pangalawang reason namin is mag-aaral na uli si Olga, tsaka babalik siya sa work. So, walang mag-aalaga kay Ribo. Yung mother ko lang kung sisingiling kami, nasa $2,000 a month yung. Okay, so isa talaga sa inaano ngayon mga sangkay, kahit maghanap po tayo sa YouTube or saan pang mga sangkay, na ang reason, mahal na po ang cost of living sa Canada. Ayon po sa mga kapwa nating kababayan, at marami rin po sa mga balita international na ganun nga daw po ang situation ng marami sa mga tao dun sa Canada. But I don't know, mga sangkay, sa iba pang storya ng ating mga kababayan, kasi some people are telling na halimbawa yung mga kababayan natin dyan sa Canada, na kung matiisin ka lang din daw, kakayanin mo naman na mag-survive sa Canada. Okay? Kaya nga lang mga sangkay, hindi naman po lahat ng tao ganun. Na kaya nga po sila pumuntang Canada para po makipagsapalaran, gumanda ang buhay. But ang nangyari tuloy, worst scenario, instead of living na nasa comfortable life, ang nangyari mga sangkay, sabi pa nga po ng ibang balita, nightmare daw po ang nangyari. Pero siguro may mga iba pa rin po mapapalad. Pero nakakaawa lang po yung iba mga sangkay, yung iba mga homeless. Halimbawa na lang ito, kung i-check po natin sa YouTube, homeless Pinoy in Canada. Ang dami po mga sangkay. Actually, hindi lang naman sa Canada, maiging sa ibang bansa. Pero ngayon kasi sa Canada po ang halos mababalita, yan Pinoy homeless sa Canada, bakit dumarami ang nagiging homeless na Filipino sa Canada? So, kawawa po talaga. Pinoy na homeless sa Canada, nakita kong ganito pala ang buhay sa araw-araw. So, ang dami po, ayan So, isa lamang po ito sa nakikita po natin, and I hope na okay lamang po yung mga kababayan natin dyan. And main reason talaga bakit pupunta ang ibang tao sa ibang bansa is kulang sa trabaho. Kulang ang trabaho sa Pilipinas, maliban sa kulang, ang baba po ng sweldo. Okay? Kaya ang dami pong tambay sa Pilipinas. So ngayon mga sangkay, ang nakita po natin dito na buta sa ating bansa, kulang sa work, mababa yung sahod. Ang reason, wala gaanong pumapasok na foreign direct investors. Napag-uusapan ngayon mga sangkay yung economic charter change. At ito po talaga yung malaking chance natin na mapadami yung trabaho sa Pilipinas at tumaas ng triple o more than that mga sangkay na pasahod. At kapag nangyari ito mga sangkay, possible na mag-uuwian na po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa at dito na lamang po maninirahan sa ating bayan na kung saan ang future ay maganda kung mabubuksan po ang ating ekonomiya. Kaya napakahalaga mga sangkay na malaman po natin ang katotohanan sa charter change. Very important itong usapin ngayon na mabuksan po ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng economic chacha. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news ng marami mga sangkay na itong charter change ay delikado. That's not true. Okay? Hindi po yan ang totoo. Okay? Hindi po yan totoo. Ang totoo mga sangkay, itong economic chacha, ito po yung magbubukas sa ating bansa sa more opportunities na marami po mga foreign investors ang pumasok sa Pilipinas, magtayo po ng maraming mga negosyo at dahil dyan dadami yung trabaho, dadami po yung pasahod, mababawasan po yung bilang ng mga tambay, mga sangkay at higit dyan, tataas po yung sweldo talaga na magiging rason kung bakit marami sa ating mga kababayan ang possible na
umuwi na lang sa ating bansa at dito na po magstay kung marami ng trabaho at mataas na po yung pasahod. Okay? So, yan po yung kalagayan pala ng mga tao sa Canada, mga sangkay, bakit umaalis sila. So, ano po ang inyong opinion? No? Especially yung mga nasa Canada. Pwede ba mag-comment? Ano ba talaga ang tunay na kalagayan dyan? Totoo bang mataas ang cost of living at nahihirapan na? Kaya marami pong mga kababayan natin ang nagiging homeless? Well, just comment down below. Now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Okay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, hanggang sa muli, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.